Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni E.B. Hugalbot 4 hours ago. Sabi niya, "Good morning, Spokes Harry Roque. You and General Bantag are the next project of Chief PNP." Okay. So ito may article ang Manila Bulletin, Manila Times. New PNP Chief Roque arrest, one of my priorities. So tinignan ko dito, meron nga Manila Times. Itong article nila, the new Philippine National Police Chief Major General Nicolas Torre III vowed to bring fugitive Harry Roque to justice. A day before he was to take over as the 31st PNP head, Torre told the Manila Times that among the pressing concerns is to eventually bring back the former presidential spokesman to the country. He said he will also focus on the arrest of former Bureau of Corrections Chief General Bantag. Okay, so kanina nag-take over na as PNP Chief si General Torre. At ang isang magandang sinabi niya, sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas kayo. Sana maging totoo yun, sana magdilang anghel siya, kasi ang mamamayang Pilipino gusto ng tahimik na pamumuhay. Kahit mahirap ang buhay, kahit nagdildil ka na lang sa asin, sana yung Pilipino sa hirap. Kailangan may delikado yung naglalakad lang sa lansangan, bigla kang hold upin, bigla kang, may mangyaring masama. So gusto ng mamamayang Pilipino yung maibalik yung sense of security noong panahon ng Duterte administration. Okay, so sana nga maligtas ang sambayan ng Pilipino sa pamumuno ni General Torre as PNP Chief. Okay, dito tayo sa dalawang aresto na kanyang i-focus. Unahin muna natin si General Bantag, kay spokesman Harry Roque, more on diplomatic effort na yun pag na-disapprove ang asylum application ni Attorney Roque, okay, talagang madali siyang mahuli. Katulad din kay ex-Congressman Arnie Teves na disapprove yung asylum application niya sa East Timor. Kaya yun, napabalik siya. Kaya it all depends. Ang paghuli kay Attorney Roque, hindi na nakasalalay sa galing diskarte ni General Torre sa paningin ko. It all depends on the decision of Dutch government. Once nga na-approve yung asylum application niya is wala na. Kahit ano pang gawin, kahit ilang PNP chief pa yan, magre-retire na lang si General Torre, hindi nila mahuli. Okay, so ang real challenge ni General Torre ngayon ay kung paano niya arestuhin si General Bantag. Ang tanong, mag 3 years na nagtatago si General Bantag. Ang tanong, nasaan siya? Sabi ng DOJ nung last year ba yun, na alam daw nila kung nasaan, kailang medyo nag-iingat sila dahil very risky na huliin. Alam nila yung general location, kailang very risky daw. So, saan ba yung general location na yun? Na bakit very risky na the government has all its resources, manpower, nandyan ang buong AFP, PNP, bakit hindi nila i-employ ang AFP, PNP
kung gusto nilang mahuli, kung alam nila talaga ang location ni General Bantag. So, yan. Yan ang malaking challenge sa kay General Torre ngayon. Paano niya, ilang PNP chief na. Panahon pa yan ni General Acorda. Marbil, tapos na, magre-retire na. Ito, pangatlo ng PNP chief. So, pagalingan na ngayon. May nabasa kong comments nung una, nung kasagsagan pa ng manhunt kay General Bantag. May nagsuggest na magtago daw si General Bantag doon sa hanging coffins. Hanging coffin sa Sagada. Kasi very unlikely na kasi hanging coffins yun na kung hindi pa kayo nakapunta ng Sagada ay highly recommend magbisita kayo. Napakagandang lugar ang Sagada. Very beautiful. Tapos very historic yung hanging coffins nila. Grabing kultura nila doon. Ano pa yung yun. Basta magtago daw sa hanging coffins. Mayroon din akong nabasa nga, Sir, mahirapan silang huliin si DJ Bantag dahil nakatago siya sa aming mga puso. So, marami pa rin ang nagmamahal kay DJ Bantag kahit hinahanap siya ng maraming nagmamahal sa kanya. So, ako, hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Alam ko lang, mahirap yung kalagayan niya kasi nahiwalay na siya sa pamilya. Naging abnormal na ang kanyang buhay dahil nga sa nagtatago-tago siya. Mahirap yung buhay na gano'n. Okay. So, ano sa tingin nyo? Harry Roque, ma-approve kaya ang kanyang application for asylum? Kung ako ang inyong tatanungin, malaking pag-asa sa tingin ko. Kasi na-approve nga nila noon si late Joma Sison. Ito, the fact na nandyan si dating Pangulong Duterte nakakulong, na ang perception ng international community politically motivated yung pagdala sa kanya sa So, connecting the dots, malaking pag-asa na ma-approve ang asylum application ni Atty. Roque. So, good luck sa ating PNP chief. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Sa ngayon, ang ating sweldo ay tinutulong natin para makapagbigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Nakabalay na ko. Nagkabalay na ko. Mana ni ang gitukod ni Angkol nga iyang balay. Sige. Okay, salamat kayo makabalay. Salamat kayo, makabalay na gid kog bag-ong kuan. Tukod. Bag-ong asin. Dili na gid makaluon kay naa na gid ko ugalingon. Oo. Galuon nang dai kaya. Oh, tanong kay da man laga at tulog kay man tagpumunta ka nakon iya. So karon makabalay na gid ka Oh, makabalay na gyud kay naa na. Nakaatop na. Nakabot ra gyud. Ang giulatan. Panalangin. Unang-una, salamat sa nagatag og panalangin og sa nag-sponsor sa gipanghatag nga sin. Dagan salamat. Dagang salamat. Naot nga magparayon ni nga inabang kay dagan pang sama sa mua nga nanginanglan og tabang nga Kabalay. makabalay og Oo. bag upod nga kuan atop. Oo. Pila na day ka tuig yang nga nagluon ra ka ilang anti nga wala kay balay? Tulo. 2 years ko nagloon sa kunggangan. Ay, duha na ka tuig. Oh, So karon pagid ka makabalay og bago. karon pa gyud. Ah.
Oh, salamat kayo ya. kayo. Oh, sige, salamat. God bless.